Dahil marami na po ang nagre-request sa akin na gawan ko daw ng video game analysis ito pong laro ni International Master Daniel Quezon sa kakatapos lang na FIDE World Junior Chess Championship 2024. Aba, eto na. Gagawa na po natin at sasabihin ko lang, sobrang ganda po ng performance ni Daniel Quezon. Sa history po ng mga Pilipino na naglaro dyan sa World Junior, ang pinakamataas po ata is si Grandmaster Nelson Mariano na kung saan nag-third place eh. Medyo matagal na yon, 20 years, 30 years ago. And then si WGM General Pride na naman sa women's division o sa girls division, siya po yung isa sa may pinakamataas na performance din. If I'm not mistaken, pasok sa top 10. Anyway, after 6 rounds po, Daniel Quezon, meron na po siyang 4.5 points. Ang ganda ng performance niya. Ang hirap kunin yung 4.5 points sa World Junior out of 6. Panalo po round 1 sa player ng Zambia. Tabla round 2 sa IM ng India. Panalo sa CM ng Malaysia. Round 4, tabla po sa Indian. Round 5, malupit. Tinalo niya po IM ng India. Bakit po malupit? Lagi ko sinasabi. Kasi mga Indian ang lalakas eh. Tinalo niyo. Tapos round 6, eto matindi. Russian Grandmaster kalaban niya, tabla. So wala siyang talo. 4.5 out of 6. At eto na nga, kalaban niya po, another Grandmaster from Hungary, Gleb Dudin. Matindi po ang pangyayari. Nakakamangha ito. Tingnan niyo po mabuti bakit ko nasabi yun Puti po dito si Daniel Quezon, nag-E4 po siya. Nag-C5 naman si Gleb Dudin, sinagot po ng Knight C3. It's either close Sicilian, Grand P, ganyan po yan eh. So nag-Knight C6, tinarahan ng Knight E2. Aba, matindi po yung opening na pinipili. Ito po yung tinatawag nilang chameleon variation. Speaking of chameleon, nabanggit ko kanina si GM Jet or GM Nelson Mariano, no? Isa po ito sa ginagamit nila mga FEU boys. Anyway, ang sinagot po dyan, nag-G6. Ayan, linya yan eh. So, tumira naman po ng D4. Aba, napansin nyo yung pangyayari? Ibalik ko lang yung iba po kasi dito nag-G3. Pero D4 po ang main line. So, basically, tinantabayanan lang kung ano yung approach na gagawin ng black. No? Kasi kung magaganyan ka, maalangan ka, nag G6, ibig sabihin parang dragon setup, nag-D4 na takes, tapos ganon. So, parang naging accelerated dragon na modern variation na transpose sa dragon. No? Hindi ko sure kung ito yung preparasyon ni Daniel Quezon, pero I think nalaro niya na ito maraming beses. So, dinala niya lang o niligaw niya lang siguro. Tingnan po natin kung ano mangyayari. So, nag-bishop e3, which is to defend the knight. Nag-knight f6, develop lang. Nag-capture, pawn takes, lahat po ay linya, and then e5. And after e5, commonly na ginagawa talaga dito, bumabalik. Kasi, ang square niya po na nalalabi, ito, matatrap siya dyan. Kaya, parsadong bumalik. Ngayon, pagkabalik, tumitira po ng bishop d4 to defend the pawn. At hindi lang yun, may threat po yan eh. Tutulak po yan ng ganun. O, libre yung bishop, tapos kakainin muna yon pag kinain yung bishop sa d4. So, hindi makapag-castling. Pero lahat po yan ay linya at ang common na ginagawa is f6. Saka, yung second most played, queen a5 lang. Pine-pressure lang po ito na inaalaw lang po yung e6. Kasi if you play e6, if I'm not mistaken, mag-e-f6. Kaya ang ginawa po ni Daniel Quezon, solid lang, nag-f4. Pagka f4, nag-f6. Pagka f6, nag-e6. Aba, sinacrifice si Daniel Quezon yung pawn na hindi tinikman. Anong mangyayari muna pag tinikman bago natin ituloy Pag tinex po kasi yan, medyo weak po yung mga pawn structure. Hindi din makalabas yung bishop. So kahit na daw lamang may mga ganito pong idea Dito may pressure doon, pwede mag-castling, pwedeng tutukan ng husto yung e6. Ganyan po pwede mangyari. Kaya ibalik na natin doon, hindi po tinikman yan. Nag-d5 lang. So pagka D5, Daniel Quezon, eto na, no? Linya po yung D5 pero ang kadalasang ginagawa diyan F5 po. Why? To support the pawn. No, to support the pawn on E6 na kung saan Daniel Quezon, tingnan niyo po ginawa. Novelty po Queen E2. Nag-spend siya ng 3 minutes to support the pawn on E6 na kung saan biglang lumamang na ang item.
Novelty ni Daniel pero nag-spend siya ng 3 minutes. So ako, ang duda ko po dito, hindi po ito home preparation. So nag-try siguro siyang manopresa pero hindi ko alam, no? Hindi ko talaga alam kung ano yung pinakaplano niya. Pero mali daw po ang Queen E2 kasi meron pong tiradang Rook B8. Tindi ng Rook B8, nakita ng kalaban. Number 1 engine mo po yan. Para saan Rook B8 pine-pressure ito? Kaya mapipilitan ka mag-castling eh. Kasi pag hindi ka nag-castling, dinipensan mo na ganun, may C5, tulak, bagsak kabayo. Kaya nag-castling. Kaso pagka-castling, may C5 pa rin. O, anong gagawin mo ngayon? Pag tumakbo ang bishop, tutulakan ka, babagsak yung pawn dito, may atake sa bito, naku, mangingisay na lang. Kaya Daniel Quezon, wag kang magulo, mga viewers, relax lang kayo, may matindi akong plano, kakainin ko lang yan. Sinocrifice po, syempre kakainin yan, and then rook takes d5. One piece down si Daniel, pero kung titingnan nyo mabuti yung posisyon, underdevelop po yung mga pyesa. Medyo malakas yung pawn. Yun nga lang, 1 pawn down siya at sinasabi po ng engine dito, lamang talaga ang itim. Lamang itim. But again, tingnan nyo yung posisyon ng black. Ang hirap kumilos. Pag ganyan mahirap kumilos, alam nyo mga setback na mangyayari dyan? Maubusan ng oras. Matatime pressure, kakaisip. Tingnan nyo nangyari. Queen C7. Mabilis pang tinira yan, pero queen lang po sa E4 si Daniel. Hindi pa nga best. Ang best daw po is Queen E3. Bakit? Aba, hindi ko sigurado, pero tingin ko gusto pong habulin, no? Anyway, ang tira pong na ito, ang pinakagusto lang pong mangyayari niyan, mabuksan ito. Ngayon, nilagay niya dito, wag po kayo magtaka, coach, may ganun na, madadali ka. Pag nag-bishop B7, magro-rook D7 pala yan. So, yung pala ang hinahabol ni Daniel Quezon na kung saan hindi daw maganda for white. Kasi ipakita ko na ng example na ganito. Yan kasi yung best move na hindi tinira, may rook D7, sasabay lang pala, tapos queen B6. Ayun. Kasi pag kinain po ito, may capture doon, tapos babagsak yun. Tatlong po, no? Mga passport dami. Ayan, ganyan lang daw po. Tapos iiwas yung reyna kahit saan ka daw umiwas. Let's say queen C4, bishop C6 next move. And that is already winning. So, ibalik mo natin sa nangyari. Ang tinira po kasi ng kalaban, bishop H6, which is very logical. Lamang pa rin, pinapressure yung pawn na dinipensahan lang ng rook po sa D4. Bakit? Hindi po pwede yung G3 lang kasi nga tutuhugin ka na. So, at least yan, nakaiwas na sa tuhog, nakadepensa pa. Ang ginawa po ng black, nag-king F8 lang. Tumakbo. Tumakbo lang. Pagkatakbo, bishop C4 lang si Daniel. Tama, develop lang. Tumira ng F5, ayun, inatake yung reyna. Tumakbo lang yan, okay? Takbo kung saan madidepensahan ito, nag-knight F6, and then, nag-rook lang po sa D1. So, may mga idea po ng check, umangat yung king. Pagkaangat, nagkunat lang si Daniel. No? So, eto pong sitwasyon na ito, winning pa rin po sa side ng black. Ayan, no? Nangingitim yung board. Pero, tingnan nyo po yung oras. Kasi nga, mahirap laruin, kahit na winning, 7 minutes na lang ang nalalabi. 7 minutes na lang. So, ang tinira po niya, nag-rook F8. Para saan? Para po gaganon, atras ito, safe na yung king, one piece up, goods na yon. So, ang ginawa ni Daniel, umatras lang din. Nagpa-solid lang. Sabi niya, sige re, bahala ka sa isipin mo dyan. Ita-time attack kita. So, ang ginawa niya, tumakbo. Pagkatakbo, ayun, inatake yung reyna. Yung pala purpose nun. Bishop B3 to attack the queen na tumakbo lang po. Inahamon. Syempre, ikaw, alam mong tagilid ka sa material. Ipapalit mo ba yung reyna? Hindi. Nag-queen lang po doon. Ayun, no. At pagka-queen dyan, ito na ang matindi. Ang Queen E5 po, ang idea niyan, ganito gusto niya pong tirahin ng ganito, atakihin yung reyna, tapos pag gumalaw ka, atakihin ka ulit. Kasi inaatake po yung tore, kailangan depensahan niya yung tore. Kaya malamang doon, atakihin ka ulit, makakapasok sigurong ganun yung kabayo. So natakot siya dyan, at ang tinira niya, kakaiba. Rook A8, ayun no. Alam nyo ba, tumira po siya nung meron na lang siyang 2 segundo. Kasi naging 32 seconds. Balik natin, tingnan nyo po mabuti 3 minutes and 3 seconds. Nung tumira siya, naging 32 seconds. Anong ibig sabihin nun? 2 segundo na lang ang nalalabi sa kanya.
Tapos nagkaroon siya ng increment na 30 seconds kasi bawat tira mo dadagdagan ka ng 30 seconds eh. Ngayon, malaking pagkakamali yan. Ang tamang tira kasi, napakasimple. I-develop mo yung bishop mo dito, oh. Lamang ka na. Ngayon, bakit mali yun? Ewan kung ba't niya naisip, siguro nataranta na sa oras, no? Na time attack ni Daniel, eh. May tira kasi na rook c7. Grabe ka good move. Ano meron sa rook c7? Ina-atake po yung pawn. At ang matindi dyan, hindi madepensahan yan. Example, try mo depensahan na gano'n, susundin ka ng bishop po. Alis ka na naman, kain, nakahangto. Di ba? Hindi niya na madepensahan dahil time pressure siya. Si Daniel, 19 minutes pa. Nag-bishop g7, mali na naman. E di sinakmal lang ni Daniel ng e7, libre. Yung mga discovery attack, hindi naman ubra. Example, knight h5, yan po yung tinira eh. Aba, Daniel Quezon, tingnan niyo po ang hiwagang ginawa. Pinakain ng tore. Siyempre, napilitan yan, bawiin. Bakit binigay? Eh, may depensang kabayo. Eto po, oh. Sanggala. Madadali. Bakit po madadali? Kasi pagka rook e8 niyan, meron pong knight jump. Ha? Ano ngayon? Iwas lang tayo. Pagka iwas, knight jump na naman. What? Diba? Kain lang yung reyna. Pagka pawn takes, aba, anong gagawin mo? Atakado po yan, no? Ayan, no? Anong gagawin mo? Hindi mo depensahan. So, inilabas na lang bishop. Kaso, pagka takes, capture, tinirahan lang ng matindihang bishop po sa a4. Tapos, ang labada, mga sir. Hindi po makapture yan kasi may check. Ang matindi, pagka-check, ihaharang mo yung kabayo, eto muna kakainin, and then kakainin ulit yun. Bukod sa lamang ng piyesa, lamang pa sa oras, lamang ng pawn. Ako po, tingin ko lamang din sa kapugian to. Daniel to, pogi mga Daniel. Anyway, at dahil sa panalo na yan, after round 7, Daniel Quezon may 5.5 at isa po siya sa mga leader. Meron po atang 6 points pero pumapangalawa na si Daniel Quezon. Marami sila. Grabe yung ginawa ni Daniel Quezon dito, no? Grabe, parang alam Magnus, lamang ka, itatay mata kita, sharp tira ko, ikaw hindi. Ubus ka. Ganun ginawa dito ni ni Daniel Quezon. Anyway, abangan nyo po yung mga other games pa. Gagawa ko din ng video. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.